Naging masalimuot daw ang pagkabata ng isang babae sa Cavite matapos malapnos ang kanyang ulo dahil sa sunog. Pero sa kanyang pagdadalaga, naging inspirasyon pa siya ng iba. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Walang buhok ang kalahati ng ulo ng isang babaeng nakilala ko mula Cavite. Pero hindi yan naging hadlang para maging confident siya sa kanyang sarili. Siya si Maria Joana Sistracon, 21 anyos. 5 buwang gulang pa lang siya, nang aksidente niyang magapangan ng kasera sa kanilang bahay na nagdulot ng pagkalapnos ng kalahati niyang muka at ulo. Kaya kinailangan kumuha ng balat sa kanyang hita para ipantapal sa kanyang nilapnos na ulo. Yun nga lang, hindi na ito kailanman tutubuan pa ng buhok. Yung patient po, nagkaroon po siya ng tinatawag po nating cicatricial alopecia. Basically, may scar, tapos alopecia, so wala pong tumutubong buhok. Wala na pong mga blood vessels doon, destroyed na or disrupted. Yung nerves and glands, sira na po. So, hindi po nagkakaroon ng buhok sa mga scarred tissue or peklat. Ani Joanna, hindi naging madali ang kanyang childhood. Dumaan siya sa maraming pagsubok at pangungutya dahil sa kanyang pisikal na anyo. Siguro po nung kinder to elementary high school, bullying talaga po ako. Dati po, takot talaga po ako sa labas. Hindi po talaga ako nalabas. Lalabas man po ako, lagi akong balot na balot, nakasombrelo. Kaibahan naman po ngayon is, yun nga po, nung natanggap mo po yung sarili mo, kahit ano sabihin ng mga tao dyan, hindi ko na po pinakikinggan. Pagtuntong niya ng 18, doon niya lang daw nasabing tanggap niya na ang kanyang sarili. Sa katunayan itong si Joanna, pinagsabay ang pagiging college student at SK chairman sa kanilang barangay sa Maragondon, Cavite. Kaya ang dating batang tampulan ng tukso, ngayon hinahangaan na at nirerespeto. Tumulong po sa mga kabataan na nangangailangan po. Tulad ngayon, may project po ko na bigyan po yung mga kabataan ng school supplies, sports, kontra droga. Lumayo po sila sa droga, kaya nagpapa-sports po tayo. Kung mabibigyan ng pagkakataon, willing naman si Joanna na sumailalim sa hair transplant. Pero hindi pa raw sa ngayon dahil aabot din ng kalahating milyon ang gagastusin. Sabi ni Joanna, minsan dapat lang bigyan ng time ang sariling mag-heal at mag-move on dahil darating din ang panahon na magiging ayos din ang lahat. Nung nabubuli po ako, hinahayaan ko lang po din. Nung nag-reunion po kami ng mga kaklase ko, nag-sorry sila sa akin na pasensya na kasi ganito, ganyan, nabuli kita. Sa mga kabataan ko, mapapayo ko lang is hayaan lang natin yung mga sinasabi ng mga tao. Di man tayo tanggap na ibang tao, tanggapin natin yung sarili natin. Acceptance is key. Ika nga ni Joanna, para siyang binunutan ng tinik sa dibdib simula nang matutunan niyang mahalin at tanggapin ang kanyang sarili. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita.